Can we have a moment of prayer? We come to you before this day with our hearts filled of gratitude and reverence. Thank you for the gift of life, for the privilege to gather in your name, and for the opportunity to worship you in spirit and in truth. Prepare our hearts to receive your word, and may everything we do bring glory and honor unto your name. In mighty name of our Lord Jesus we pray. Amen. To our church family, thank you for your continued faith and commitment. To our online viewers, kamusta po kayo dyan? No matter where you are in the world, tandaan nyo lamang po na nandito pa rin ang inyong Olgen family. We believe that God has a special word for us today. So, again, let us open our hearts and lift up the name of our Lord Jesus. Ang Diyos ay patuloy na gumagalaw po in the midst of us. Good morning. I am Pastor Vic Lopez, one of the newest pastor po sa Olgen. I personally thank the Lord and everyone for the privilege and the honor of bringing the Word of God today. Alam nyo naman na po siguro yung chismis, no? Hindi ito patungkol kay TVJ, ngayong araw na ito ay Palm Sunday. And our title for this morning is Humility, a Reflection of God's Character. Ito po ay ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sakay ng asno ng isang linggo bago ipako sa krus ang Panginoon. 1 week lang. Ito ay binanggit sa Old Testament ni Prophet Zechariah 500 years ago. Habang muli nilang itinatayo ang templo mula sa pagkawasak ng mga Babylonians. Zechariah chapter 9 verse 9, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. This is an event that found its way into all four Gospels. Yung book of Mark, Matthew, Luke, and John. So ibig sabihin, it is a time for us to celebrate in our hearts the humility of Jesus. Importante po ito, mga kapatid, dahil nakasama ito sa 4 na librong nabanggit po. That day, Jesus is declared to be king by his disciples. Yun po yung moment na inihayag na ng kanyang mga disipulo ang paghahari ng Panginoong Yesus. And those who love him and saw his miracle. Kasama po ng mga tao, kung maalala nyo, ay sila po ay nagdiriwang that time. Kasama yung mga tao na nakasaksi sa kanyang mga miracles, sa kanyang mga aral. Kaya po, ito ay kanilang sinalubong ng may pagpupuri. He is also declared to be one who comes in the name of the Lord, and the multitude is praising him. They may not have fully recognized him as the Messiah or Savior, where they were expecting Jesus as a political savior from Roman Empire. Yun lamang po ang naging problema.
Hindi kasi nila gaanong naintindihan the meaning of Messiah and His Savior. Ang ine-expect po nilang hari na magliligtas sa kanila ay yung lalaban talaga sa Roman Empire. Pero merong isang bagay that they were certainly recognized of Him. Ano po? Siya yung anak ng Diyos na gumagawa ng miracle worker. Ng mga milagro, ibig kong pong sabihin. Ng mga milagro during that time. The religious crowd did not like praising Jesus like that. So, nandun po yung mga tao. Sumisigaw, Hosanna, save us. Kaya lang, kasama rin po doon yung mga Pariseyo. At ang sabi nila kay Jesus, Jesus, i-rebuke mo naman ang iyong mga disipulo. Tignan mo ang anong ginagawa nila. Ano po ang sagot ng Panginoong Jesus? The rocks and the stones will cry out if they don't praise me. Grabe, no? Kahit ang bato pala, kayang magbigay papuri sa Diyos. Kahit ang puno at kahit anumang bagay, kahit ang bakal, pwedeng magbigay ng papuri sa Diyos. Ang tanong is this: do you want to be replaced by a rock? Gusto nyo bang palitan tayo na lamang ng Diyos ng bato? Ako, personally, syempre ayoko. Kayo ba? Gusto nyo? Ayoko, syempre. Bakit? Naobserbahan ko naman ang mga ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Dati, isa ako sa nagwawagayway ng palaspas. Ngayon, hindi na. Kasi naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng palaspas. Maraming marriage or na nagstay, hindi natuloy ang kanilang paghihiwalay kasi pumasok ang Panginoong Hesus. Maraming may sakit na gumaling dahil sa pananampalataya. Kayo ba? Naramdaman nyo na ba yung mga sinasabi nating maliliit na milagro ng Diyos sa buhay nyo? We are blessed. Kasi kanina, nung kumakanta tayo, feel natin yung kanta, di ba? That's praises. Giving glory, giving honor sa ating Diyos na makapangyarihan. Huwag kayo mag-alala, hindi na ako kayo papalitan ng bato ng Diyos. As a worshiper, na-enjoy ko yung event na yon, yung mga tao, di ba, habang inaaral ko siya, binabasa ko siya. Ganun pala sila, no? Nagbibigay papuri, talagang yung mga cloak nila, inahagis nila, yung palm branches, inahagis nila, at may simbolo po kasi yun eh. And ibig sabihin nun, they very much welcome the Lord in their life. Kasi ang inaasahan nilang Kristo, ito ang Kristo na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ito ang Kristo na nagbibigay ng malaking problema sa Roman Empire. Ito ang Kristo na tatalo sa mga sundalo ng mga Roman Empire. Tayo kanina, grabe yung praises natin, di ba? Ibig sabihin lang po niyan, tinatalo nyo anuman yung mga daladalahin nyo. Tinatalo nyo yung mga pagsubok sa buhay nyo. Ano po? Yun po ang ibig sabihin ng worship. We worship the Lord because, hands up eh. We worship the Lord because mahal natin siya. We worship the Lord kasi niligtas niya tayo sa eternal damnation.
Nakapanood na ho ba kayo ng red carpet entry? Ito po yung whenever a movie premiere on an award ceremony ay takes place, no? Dinadaos ito kapag may mga awards night like GMA yan, gala. May mga Academy Awards, di ba? Yan po yung red carpet, wherein yung mga VIPs and the celebrities showcasing their Bob Mackie, Versace, Gucci, Christian Dior gowns and suits, di ba? Pabonggahan po, in other words, pagka red carpet. Kapag hindi nyo pa po alam kung ano yung red carpet na sinasabi ko, meron po akong hinanda na video. Let's watch this. Yan po ang red carpet. Kung hindi nyo pa naranasan yan, well, naranasan ko na. Ayan, ebidensya. Kidding aside, sabi po ni Rihanna, she can beat me, but she cannot beat my outfit. Red carpet eh. Pabonggahan nga eh, di ba? Paseksiyan nga eh. Papogian nga eh. Nakita nyo naman, di ba? Pagharap ni Brad Pitt, sino na? Diba? Yan sinasabi ko. Bawal ang bashers. Jesus many times choose not to draw attention to himself. Sabi ko nga kanina, red carpet versus triumphal entry. Ano ang kaibahan nito? Ulitin ko lamang po. Red carpet versus triumphal entry. People's way versus God's way. Most of his ministry away from the limelight. Ayaw niya ng limelight. Ayaw niya ng attention. Well, pag magtuturo siya, oo. Pero hindi yun ang kanyang priority. Hindi yun ang kanyang declaration. Meron talaga siyang tamang oras at tamang panahon para sa paghahayag ng kanyang mga gagawin, ng kanyang pagka-Diyos. Nagtataka nga ako, bakit si Jesus, pinili niya yung donkey over a horse? Maganda pa nga po yung donkey dyan eh. Mataas-taas pa eh. Hindi pa sumasayad yung paa ni Jesus sa floor. Diba? Pero bakit nga ba pinili ni Jesus ang donkey kaysa sa kabayo? Remember yung panahon nila noon. Iba ang meaning ng donkey pag ikaw ay sumasakay sa meaning ng nakasakay ka sa kabayo. Ang donkey kasi, panghuling ng mga mabibigat na bagay. Wherein ang kabayo, pang-racing. Sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa reincarnation, ano po? Kasi, kayo po ba naniniwala? Malamang hindi. Pero kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, anong hayop ang gusto nyong maging? Donkey? O, syempre ayaw nyo nun. Mabigat ang trabaho nyo. Pag donkey ang pinili nyo, yari kayo dyan. Di ba? Kahit naman ako siguro mas gugustuhin ko pang maging lion. Ayoko rin ng donkey. Di ba? Pag naglakad yung ganun-ganun lang yun kasi ang bigat nga ng dala niya Isang hakbang, 3 kembot. Ganun ang donkey.
Pero pinili ni Jesus ang donkey. Bakit? Para po yan sa kanyang mga disipulo. For his disciples' sake. Yun po ay isang bagay na nakakagimbal, nakakagulat. King of Kings, pinili donkey. Para saan? Para po yan sa mga disciples ni Christ. Para po yan sa atin lahat. Ito po ang I want you to give some lessons that the disciples learned from their master at that moment. Una, we must serve with humility. Naniniwala po ako na lahat po kayo, lahat po tayo, ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataong maglingkod. Naniniwala po ako na hindi lamang po kayo nakaupo diyan, but meron kayong purpose to serve. Kung ano yon, kausapin niyo ang Diyos. Di ba? Pero, ang sinasabi po natin, we must serve with humility. Sometimes I think it must have been hard, no, to be a disciple of Jesus. It was glorious. Siyempre naman, kayo ba naman magpagaling ng may sakit? Di ba? Hindi ba kayo makakaramdam ng konting prestige sa buhay nyo? Hindi ba kayo makakaramdam ng glory, glorious moment? Di ba? These 12 had an inside relationship with Jesus. Meron kasi silang relasyon sa Panginoong Yesus. That means, ibig sabihin, si Jesus ay kanilang mentor, spiritual advisor. They were their boss. He is their king and their Lord. He was the rabbi. What Jesus tells them, that they do. Tingnan niyo po ito. Nung sinabi ni Jesus na sa dalawang disipulo niya, kunin niyo nga yung nakataling donkey dun sa isang lugar adjacent sa ating place. Sumunod sila, walang tanong-tanong. Yun po yung sinasabi natin, that some moments were glorious and we could even say prestigious. Naalala niyo si Steph Curry? Yung NBA player, yung GSW, no? Golden State. Si Justin Brownlee, kilala niyo? Hindi rin. Okay. PBA player, Gilas player, nakilala siya sa mga winning baskets niya. Yung 3-point shot ba? Parang hindi nyo alam yung 3-point shot. Hindi, dun yung ring 3-point shot. Yan. Sumikat siya, aside doon, kasi nga, kapag napapag-champion niya through his 3-point shot, winning basket niya, ay humble lang siya. Hindi siya yung nagtataunt. Yung pagka-dying seconds ay naka 3 points, gumagano, no? Yeah! Gumagano, no? Wow, wala kayo! Ganon, gumagano. Hindi siya ganon. Simple lang siya. Ang senyas niya, gumaganon lang yan pag nakakatira ng 3. Ganon siya. At sa mga interviews niya, binibigyan niya pa nga ng credit yung kanyang mga nakakalaban. Ganon si Justin Brownlee. Sa aming barangay, sa Mambog, merong isang Rick-Rick. May palige. Andun si Rick-Rick. Basketball din to, syempre. Lamang ng 20 points yung kalaban. Lamang ng 20 points. Last 3 seconds, bola nila, in-inbound kay Rick-Rick. Boom. In-inbound. Pagkakuha ni Rick-Rick ng bola, syempre 3 seconds na lang eh. Dumrive.
Dumrive papasok ng court, malapit sa ring, syempre nag-drive nga eh. Yung pag-drive niyang yun, crossover yun ha. Sipin nyo gaano kahusay si Rick Rick. Tapos pagdating sa dulo, nag-step back, 3. Kasi nakita niya yung, ang layo niya na dun sa, sa 3-point shot. Umi-step back pa, 3. Tapos bumitaw ng 3, oh. Kapatid, rainbow, ganun, oh. Rainbow, alangan naman ganun. Rainbow nga eh. Pasok. Yung announcer, si Jersey, yung jersey kasi ni Rick Rick, may nakalagay, Pitong, number 7. Apelido niya, Pitong. Sabi ng announcer, Pitong, 3 points. Sabi, oh. Nanlumo yung mga kalaban. Nataranta yung scorer, kumuha ng calculator. Times, 7 times 3, 21. Paglabas doon, panalo sila. Oh. Sabi ko, wow, Pitong 3 points. Kasi sa jersey niya, ang apelido, Pitong, number 7. Commercial lang po yan. Baka sumali kayo sa barangay namin eh. Some of the moments were glorious. Sabi ni Pitong, yeah! Wala kayo! Champion kami, di ba? Pero, we could even say prestigious. I remember when I was still a medical representative, sabi ng immediate boss ko, sa trabaho daw ito, dapat masipag ka at madiskarte. Ang bunga niyan ay glamorosong buhay. So, naniwala naman ako. Bukod doon, sabi niya, ang pinakamasarap sa lahat ay yung matulungan mong maibsan yung sakit na nararamdaman ng pasyente sa pamamagitan ng produkto mo. Sabi ng boss ko, di ako naman, fired up ako, no? Gusto kong maranasan to. Bata pa po ako noon, siguro mga 32, mga ganyan, something like that. Meron ako naging pasyente, si Attorney Makalintal, who happens to have the esophageal CA. Dito po sa lalamunan, sa esophagus. So bumabara po yun pagka siya ay kumakain. So niluluwal niya, hindi po siya makakain. At sabi ni Dr. Ismael, tumawag. Sabi niya, bro, pwede ka bang pumunta ng Santo Tomas? May pasyente tayo. Pagdating ko doon, so ginawa yung procedure under fluoroscopy. Sa x-ray lang po ito. Pagkatapos, nakaramdam ng, ginamitan po ng metal stent. So kasi blockage yun, yung metal stent mag-o-open up yung esophagus. Malaking tulong po yun sa pasyente. And so, tuwan-tuwa yung pasyente after the operation. Sa madaling salita, pagtayo ng pasyente, pinasalamatan po ako. Magaan na yung pakiramdam ko, hindi na mabigat, sabi niya rito sa dibdib niya. Thank you, thank you. Nakakakain na rin ako ng paborito kong steak. Yun po ang dahilan kung bakit siya nag-undergo ng stenting, metal stenting. Kasi meron na lang siyang, I think, that time, 2 months to live. Gusto niya talagang makakain ng steak bago man lang siya kunin ng Diyos, sabi niya. Pati po yung asawa niya ay pinasalamatan din po ako. At hindi lang po natapos doon, tumawag pa po kasi sa opisina. At ang sabi, nagpapasalamat yung pasyente sa ginhawang naramdaman niya. After a month, wala na po si attorney. Ang commission ko po that time, 1,500. Pero gusto ko lang iuwi yung 1,500 eh. Siyempre, pambili ng bigas, ng ulam, ng, alam niya na, padre de pamilya eh, ganun talaga, di ba? Pero aside doon, ang sarap nga naman talaga ng pakiramdam na makatulong ka sa pasyente. Totoo yung sinabi ng boss ko.
May komisyon ka na. Pagdating ko ng opisina, binabati po ako ng aking mga office mates and bosses. Kasi tumawag doon yung doktor at saka yung pasyente, nagpapasalamat eh. At hindi lamang po yun, dinala pa ako ng aking boss, pinakain ako ng dinner, isa sa mga restaurant sa Timog. Yun yung prestige po na sinasabi ng boss ko. Pero sa lahat ng yun, natuwa po ako dun sa natulungan ko yung pasyente. Nakaramdam din ako siyempre ng konting, di ba, boost ng aking moral, di ba, dahil dun sa nangyaring yun. Sabi ng gospel, and when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of diseases. Alam natin na ang mga disciple sent out with the 70. They were part of that group, and so all of these guys knew that they knew how to cast out demons. They had healed the sick, cleansed lepers, and preached the gospel of the kingdom. I am sure people would have recognized them as Jesus' disciples. Na-recognize sila na ang mga disipulong ito ay kasama ni Jesus. They were identified with them. Remember the night after Jesus was betrayed. Peter was following Jesus from afar off. It was on the night Jesus was arrested. People keep saying, "He is the one." Kasama yan sa mga followers ni Kristo. Bakit? Kasi identified sila. It must have been kind of prestigious to be the chosen 12 of this man who had become very famous. Grabe, no? So naisip ko lang, nung medrep po ako, I was identified sa isang company. Na kapag nakikita nila ako, "Uy, Tower Medical." Yan. Ang mga disipulo, that moment, when Jesus was arrested, nagpulasan po sila. Identified din sila ng mga tao that they were the disciples of Christ. Kinukonek ko lamang po yung sitwasyon nung unang panahon at yung sitwasyon ko at maaring kayo. Nangyari din po yan sa inyo. It's hard to go from a main actor on a stage to a stagehand behind the curtain. It must have been confused to them when Jesus said, "Go ahead of me." Sabi niya. Ito yung nakakalitong part. Go ahead of me, sabi niya sa kanyang mga disipulo. Makikita niyo ang isang donkey tied, dalhin niyo yan sa akin. Para namang hindi importante yung trabahong to, di ba? Siguro, pag inutusan ni Pastor Saul, si Pastor Joey, "Pastor Joey, pwede mo bang kunin yung donkey sa Tansang Luma o sa Bayan Luma? Kasi sasakyan ko papuntang Robinson." Ano kayang iisipin ni Pastor Joey? Pupunta kaya siya ron, tapos kakalagan niya yung donkey at hihilain niya mula Bayan Luma papuntang All Generation Church. Ano kaya ang mararamdaman ni Pastor Joey? Ano rin kaya ang mararamdaman ko pag akong gagawa nun? Kaya nyo? Tatawid kayo ng Aguinaldo Highway, hila-hila yung donkey. Imagine niyo isang hakbang, 3 kembot. Ang tagal nun bago makarating dito. Ang init pa. Parang hindi naman yan, hindi siya importanteng trabaho. Pero may tinuturo po ang Diyos sa bagay na yan. Humility is demanding.
Instead of working miracles, tuwan-tuwa ang mga disipulo nun eh. Instead of healing the sick, we find these two disciples on a donkey duty. How would you take it pag kayo naman po ang nabigyan ng ganitong duty? It was probably or maybe an embarrassing moment to walk through the street leading a donkey. It took humility to go fetch a donkey. Ang gusto pong matutunan ni Jesus, He makes sure our souls are not always at center stage. Gusto ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, hindi sila laging nasa center stage. Alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa kaluluwa nating lahat at sa kaluluwa ng mga disipulo at that time. Hindi maigi o hindi mabuti na tuloy-tuloy ang pagiging popular. Kaya nga mga kapatid, kailangan natin ng donkey duty sa buhay natin. Kailangan natin ito. Remember, Jesus did something even more humbling than donkey duty. Ang lowest job na ginawa ng Panginoong Yesus is to wash the disciples' feet. Naalala niyo po yan? In John chapter 13, verse 13 to 15, sabi ni Kristo, tinatawag niyo akong guro at Panginoon. Tama kayo, sapagkat ganun nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro, ay naghugas ng inyong mga paa. Dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. King of Kings, maghuhugas ng paa ng mga disipulo. Wala naman sapatos doon, sandalyas lang po yun ang gamit nila that time. Pero hindi nagdalawang isip ang Panginoong Jesus. Hugasan ang paa ng mga disipulo. Sabi natin, meron tayong relasyon kay Kristo. Ano po? Ang tanong naman, eto, willing ho ba kayong hugasan ang paa ng inyong katabi? Kayo pong mga nasa taas, tingnan nyo naman po yung yung katabi nyo, yung sa kaliwa at saka sa kanan. Ba? 4 na paa na yan, kasi kaliwa, kanan, tigalawa. Willing ho ba kayong hugasan ang paa ng katabi nyo? Walang sumasagot. Buti na lang ako, wala akong katabi. The kingdom is different from the world. The world measures success from one's station of life. If you have an important job, important job, syempre, importante rin kayo. But in the kingdom of God, you are seen and recognized by how you serve. The question for you in this Palm Sunday sermon is not how loud you shout at the presence of Jesus. The question is, if you are disciples of Jesus, do you serve well? Because if you serve well, ultimately, ang recognition niyan, nasa Panginoon. Jesus is the greatest servant of all humanity. Bakit ko po nasabi? Because He served, pinaglingkuran niya tayo when He went
to the cross. Sa likod ko po. He is the greatest servant of all humanity. Kasi natapos ang kanyang buhay sa cross. Para lang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Sabi po ni C.S. Lewis. If you want to be great in the kingdom, you must become a servant. Everyone needs a donkey duty. Sa amin pong mga pastor, napaka-importante po niyan na merong donkey duty. Sana po ma-realize nyo, mga kapatid, hindi po sa damay-damay na to, ha? Hindi po ganon. Kung hindi, we need people who will do donkey duty. Kasi ganon din po kami before. Lahat po tayo, let's do a donkey duty. Let's show humility to one another and to the Lord. Don't concentrate on your image. Nakakahiya, pastor ako, hatak-hatak ko, donkey. Don't concentrate on your image. Dahil yung pangalawang points po natin, your internal identity is more important than image. Ulitin ko lamang, your internal identity is more important than image. Greatness does not come from the image you present to the world. Jesus wanted his disciples to know that. Greatness comes from who you are, not what you have. Greatness comes from the transformation of your inner man. Kaya lagi po nating sinasabi rito, i-develop nyo yung relasyon nyo kay Kristo. Ilapit nyo yung sarili nyo, kilalanin nyo siya. Yan kasi, magmumula ang transformation ng buhay natin. You don't need the world's trappings to be great in God's eye. Jesus gave his disciples the greatest lessons of all. It was an illustrated sermon that would never forget. Can you imagine si Boss Willie? Saan si Boss Willie? Pwede yung tumayo? Ayaw ng donkey duty, oh. Si Boss Willie, isipin nyo si Boss Willie, 6'3", tapos sasakay sa mini bike. Maganda kaya? Sa tingin nyo? Hindi, no? 6'3", sasakay ng mini bike. Dapat sa kanya, ano ba yung mga big bike? Yan, big bike. Maganda tignan. Pero si Jesus, sasakay sa donkey. 33-year-old man, sasakay sa donkey. Yung donkey kasi, ito yung nanay na donkey. Ang sinakyan niya talaga yung colt, yung anak ng donkey. So donkey pa rin, tama ba? Hindi pwede maging pusa yun. Donkey pa rin. Diba? So, yung colt, mas maliit yun syempre. Yun ang sinakyan ng Panginoong Yesus. Papasok ng Jerusalem. Pero yung mga tao that time, hindi na bother kung anong itsura ni Jesus sa sinasakyan niyang donkey. Pero si Annalie, yung wife ni Willie, baka mabother pag nakita niyang si Willie nakasakay sa mini bike. Pero sila, hindi nila napansin yon. Bakit?
Kasi kilala nila si Jesus that time. Miracle worker to eh. Ito yung sinasabi nilang magliligtas sa atin sa Roman Empire eh. Hindi na importante sa kanila yon. King of Kings, anong imahe, anong image ang gustong i-portray ni Jesus? King of Kings ako, tapos sa colt ako nakasakay. Papasok ako ng Jerusalem. Hindi mahalaga yon sa panahon ng mga tao noon at sa mga disciples. Alam niyo kung bakit? Dahil na-experience nila rin yung mga miracle na ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay nila. Yung compassion ng Panginoong Hesus sa buhay nila. Kaya, okay lang kahit ganyan. Ibig kong sabihin, yung outward trappings ay hindi rin sometimes mahalaga. In Matthew 21 verse 10, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. People wanted to know, who is this man? Is this the one who's going to deliver us from the Roman Empire? Ito ba? Kapatid, during that time, on the adjacent city, meron din parada si Pontius Pilate. Kasi malapit na 6 days bago mag-Passover. So ginagawa nila yung prosesyon na yon. Ginagawa nila yon. At ang parada na yon ng nila Pontius Pilate, excuse me, nakasakay yung mga sundalo niya sa kabayo. At hindi lang basta-bastang kabayo. Ito yung mga jet black na kabayo, dito puti, no? Yung iba ay may chariots. At maraming sundalo. Isipin niyo yung nagmamarch yan, no? In full battle gear. Tapos si Jesus, donkey. Ginagawa ng mga Romanong sundalo para to intimidate, no? Para to intimidate kung ano mang nais na rebellion ang gawin ng mga Hudyong to, ganun yan. The king is coming on a donkey colt. Sabi ng mga tao, you have been kidding me. Ito ang lilipol sa kabilang dako na kung saan nagpaparada ang legions of soldiers. Tapos sa likod niya, 12 disipulo at saka yung 17 iba pa. Lahat nakasandalyas, nakasuot ng cloak, walang espada, walang shield, walang helmet. Tatalunin yung Roman Empire. Jesus needed none of those trappings to show who He was. He knew who He was. In the first century, the Jews expected a king. They were looking for a deliverer, a man who would liberate the Holy Land from Roman control. Kaya lang, nadismaya yung mga tao eh. Pilate chose a well-bred horse. Jesus chose a donkey. There was no sword nor armor on his chest. Hindi siya pumasok ng Jerusalem nang may pagpapakita ng lakas. He entered as a servant. Pero, ito ang Jesus na magdadala ng kapayapaan. Actually, hanggang ngayon,
Zechariah not only said he would ride on a donkey colt, but he would speak peace to the nation. Si Jesus, ibinaba niya yung kanyang kapangyarihan para bitbitin yung kanyang cross. Yun ang kanyang armor, yung kanyang kapangyarihan. Pero, nilapag niya yan. Hindi niya yan ginamit. Instead, binitbit niya yung cross para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Do you need the trappings of the world to feel good? I hope not. Because if you are a child of God and servant of the kingdom, then when you walk into the boardroom, you are a salt and a light. Kapag ka may family reunion, marami sa atin dito uma-attend ng family reunion. Hindi lang tayo yung sinasabi nating Uncle Joe's nephew. You are ambassador for the King of Kings and the Lord of Lords. Tandaan nyo po yan. You are ambassador. Bawat po isa sa atin na tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Yesus, you become the ambassador of Christ. Kaya po sa family reunion, ang daming nako-compromise. Nakakalimutan po kasi na tayo ay ambassador ni Kristo. Rick Warren, quote, "You discover your identity and purpose through a relationship with Jesus Christ. You may say, I don't have a lot of money. I don't drive the greatest car. That is okay. Okay lang po yan. Ang importante, the mission of heaven is driving you. Now, if you have a lot of money and you drive the most advanced car, the mission of heaven is driving you also. Do we know who we are? If we lost our job, if we lost our home, if we lost our dream car, don't worry. Okay lang po yan. We would still be children of the kingdom of God, ready to serve at all time. Kaya sabi ko, if you all have those things, yung tinatawag po nating trappings in life, and always ready ka rin to serve the Lord, ay, ikaw na. The best yan. Ibang blessing yan. Di ba? Pero, always be obedient to the Lord. Kasi tutuloy tayo sa ikatlong points po natin that our obedience is not connected to popularity. Our obedience is not connected to popularity. The disciples learned that a servant lives and dies for others. Ganun po ang servanthood during their time. Mamatay na sila at mabuhay na naglilingkod kay Kristo. Imagine, yung 12 disipulo kung anong kamatayan ang sinapit nila nang dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Sa atin, di naman na natin kailangang pagdaanan yan. Pero, brothers and sisters, please, whatever situation in your life, priority natin si Jesus. Ano man ang pinagdadaanan natin, let's worship the Lord. Let's show our humility sa harap ng Panginoon, sa harap ng bawat isa,
Matuto tayong mahalin ang Panginoon, mahalin ang bawat isa. Matuto tayong paglingkuran ang Panginoon, paglingkuran ang bawat isa. Jesus did not need to be popular or well-liked or even loved by the crowd. The only thing that Jesus wanted to do was masunod niya yung gusto ng kanyang Ama. The only one he wanted to please was the Father. John chapter 6 verse 38, "For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me." It was not about popularity. It was not about fame. It is about our obedience to the Lord. Sabi ng Matthew chapter 20 verse 28, "Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito upang hindi paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Nakapagtataka lang, no? Kasi how quick the popularity of Jesus faded. Nasaan yung crowd na nung pagpasok niya ay nag-cheer sa kanya? "Hosanna! Hosanna!" sabi sa kanya. Pero after a week, wala pa nga, 6 days, 5 days, eto na yung mga tao na sumisigaw sa kanya ng, "Crucify him! Crucify him!" Standing there as a prisoner under arrest, after 6 days, eto na yon. The crowd became disheartened. Dismayado sila. They were disappointed. Gusto nila ng hari na lalaban sa Roman Empire, pero hindi ganon. Hindi yun ang kanilang inaasahan. Kung minsan, ganon din tayo, no? Pagka lumalapit tayo kay Jesus, tapos yung panalangin natin, yung inaasahan natin sa Kanya ay hindi nangyayari, nadidisappoint tayo. Balik lang tayo. Balik lang tayo kay Kristo. Kailangan talaga nating may malalim tayong relasyon sa Kanya. Lagi kong ibibigyan ng emphasis to. May malalim tayong relasyon sa Kanya para nauunawaan natin kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay natin. His popularity was gone, but his purpose remained. Para malaman natin kung ano yung purpose natin sa buhay. How interesting that the lesson must have sunk into all those disciples, because each one determined they would serve Jesus. Popularity or no popularity. Peter preached on the day of Pentecost, 3,000 were saved. But the day came when popularity faded. Anong ginawa kay Peter? They hung Peter sa cross, invertedly. Anong sabi ni Peter? "I am not even worthy to die alike like Christ." Si Peter, nangaral 3,000. Hindi ba prestigious yun? Hindi ba sikat siya nun? Pero pinili niya, ang kamatayan niya, "I am not worthy to die like my master." Natuto sila how to be humble. Hindi nila maikukumpara yung sarili nila, even in death. Kaya pinili ni Peter na, baligtarin nyo na lang yung cross. Imagine yung pressure sa ulo ni Peter. Nakabitin ka, yung paa na sa taas, pabaliktad. Lahat ng blood pressure mo bababa sa ulo mo. Ba? Ganun po yung katapatan nila. It didn't matter. It does not matter.
he served for purpose, not popularity. Now, are we willing to do a donkey duty? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi upang makamtan ang maraming material na yaman o pansariling papuri. Dapat tayong maglingkod ng mula sa puso gaya ng paglilingkod sa Panginoon. Ang tunay na layunin ay ipahayag ang ating pagmamahal at pagpapahalaga kay Jesus at sundin ang kanyang kalooban ng may pagpapakumbaba sa ating buhay. Ang challenge ay ito. Yung humility ni Jesus na namana nila Pedro at ng iba pa. Ano ito sa atin ngayon? Naglilingkod ba tayo upang makuha ang mga palamuti ng isang matagumpay na buhay? O naglilingkod tayo dahil kilala natin sa ating buhay si Jesus? Our Lord and God, thank you for fulfilling the prophecy of a king coming on a donkey. Let this memory of your arrival inspire us to follow your example of humility and service. Grant us, O Lord, the grace to recognize the true King and Savior. Open our hearts to the power of the Holy Spirit, that we may be fulfilled the peace and empowered to live lives that reflect your love. We ask this in your name. Amen.
Let's all rise, brothers and sisters. Thank you, Lord, for your presence with us this day. As we depart from this place now, we ask you to bless us throughout the remainder of the day and guide us safely home. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be glorious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen and amen.